shadows hide the light. I know how it feels to. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. At kumusta na po ang ating pagkakapi sa umagang ito? Sana po ay nainitan ang ating mga tiyan, no? And we will be reading the Word of God from the book of John chapter 6 verse 60 hanggang 71. Ito yung time na sinabi ni Jesus Christ that He is the bread of life. Nung marinig nila yung the bread of life, ito yung sinabi nila. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya, at kung sino ang magkanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta na sa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay sa walang hanggan? Naniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba hinirang ko kayong 12? Sa kabila nooy diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas, isa sa 12, ang siyang magkanulo sa kanya. This morning, we will be bringing to you the topic that says, words of life. Salita ng buhay, mga salita ng buhay. Dito ating nababasa na marami sa mga disciples ni Jesus Christ ang lumayas at umalis. Nung marinig nila sinabi ni Jesus Christ sa verse 53 na, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life. Sinabi niya pa, I am the bread, which came down from heaven. Hindi ito maintindihan ng mga sumusunod sa Kanya. Maaring iniisip nila, cannibalism naman to. Kasi pag sinabi mong cannibal, kakain ng tao, di ba? Except ye eat the flesh and drink the blood. Take note of that. Napakahirap na sayings yan. Sinabi Jesus Christ, ako ang buhay, Kung kakain kayo at iinom sa dugo ko, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa uling panahon. Kasi yung laman ko ay pagkain at yung dugo ko ay inumin. At sino mang kakain at iinom sa dugo ko ay manatili sa akin at ako'y mananatili sa kanya. Yun po ay mahirap na salita. Sabi niya, ito yung tinapay na mula sa langit. Kung ang inyong mga ama ay kumakain ng mana, ito ang tinapay na magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Hindi nila ito maintindihan. Kaya marami sa kanyang mga disciples ang umalis. Kaya nung tinanong Jesus Christ sa kanyang mga disciples sa 12, sinabi niya, aalis din ba kayo sa akin? Sabi nila, kanino pa kami pupunta? Sino pa ang pupuntahan namin? Ngayong alam namin na ikaw ang may bitbit o ikaw ang buhay na walang hanggan. Nasa sayo ang buhay na walang hanggan. Kanino pa kami pupunta? That's a good conclusion from the disciples of Christ Jesus. If we know that Christ is the source of life, kanino nga ba tayo pupunta? Saan pa ba tayo pupunta? Bakit pa natin sasayangin ang ating mga panahon paggugol sa mga bagay na wala namang kabuluhan? We have to give our lives to the Lord. Give our attention to Him. Kasi si Jesus Christ lang po ang siyang makapagbigay sa atin ng tunay na buhay na walang hanggan.
Walang iba po, walang ibang tinapay, walang ibang pagkain, no? Nahihigit pa sa pinagkaloob sa atin ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay na maghahatid sa atin ng buhay na walang hanggan. A coat of many colors and walls falling down, and the Red Sea becoming dry ground. I believe every line, every word. I believe. Minsan pa, nagbabalik ang iyong lingkod. Let's believe the name of the Lord, no? Paniwalaan natin na siya ang words of life. Christ's words are life. They are spirits and they are life. At kung ito ay buhay, ito ay spirito, alam natin na nasa sure foundation po tayo. If we believe that He is the bread of life, why should we look for someone else? Yun yung tanong ko. Kung alam natin na siya ang buhay, bakit tayo maghahanap ng iba pa? Maraming mga taong sumusubok sa ibang pamamaraan upang makahanap ng buhay, no? Yung iba naghahanap ng fountain of youth. But I know that no one can compare with our Lord Jesus Christ. Walang pwedeng ikakumpara sa Kanya. He is the life, no? Maraming iba na sumubok na hanapin ang tunay na buhay sa pera. Maraming ibang sumubok na hanapin ang buhay sa droga, sa relihiyon, sa babae, sa lalaki. Marami pong naghahanap, no, ng tunay na buhay sa mga bagay na yun. But actually, Jesus is the source of life. Siya lang po ang tunay na may buhay. Buhay na walang hanggan. To whom shall we go if the words of life are already given by Jesus? Kanino ba tayo pupunta? Kung ibinigay na ni Jesus ang buhay sa atin, saan ba tayo maghahanap, no? Siya lang ang nararapat na lapitan. Siya lamang po ang dapat nating paglingkuran. Pero marami pa rin mga panahon na tayo sumusubok. Sa ibang mga panahon, no? Sa ibang mga pagkakataon, sinubukan nating humanap ng ibang solusyon, humahanap ng ibang kaparaanan at maraming nagsasabi, marami namang daan papunta sa langit maraming daan papunta sa Diyos. But actually, hindi po marami ang daan papuntang Diyos, no? Sabi nila, ito rin yung pamamaraan namin papunta sa Diyos. Ito naman yung sa pamamaraan namin papunta sa Diyos. Yes! Maring sabihin nyo, iba-iba ang daan natin, pero isa lang daw ang patutunguhan, isang Diyos lang. But actually, sa Bible po, at si Jesus mismo nagsabi sa atin, ako ang daan at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama maliban sa akin. So, ibig sabihin, si Jesus lang po ang daan. Pero marami pa rin nagpupumilit na, sige lang, pabayaan mo na ako dito sa paglilingkod kong ito kasi marami namang paraan sa paglilingkod ng Diyos. Yes, you have the point. Maaaring may punto ka dyan. Pero, hindi po tamang punto. Only Jesus is the way. No? Meron po akong binanggit dito na maaaring mahalaga din po para sa atin. No? Not all data are significant to us. Not all information added value to our lives. And not all philosophy supports our well-being. So be careful of what you input, of what your inputs are. Hindi po lahat, no, ay nagbibigay ng value sa atin. Hindi po lahat ng turo ay nagbibigay ng tulong o value sa sarili natin. Kaya mag-ingat po tayo sa mga philosophy na atin pong pinaniniwalaan. Mag-ingat po tayo sa mga bagay na ating pinapasok sa ating isipan. Kasi hindi po lahat ng information na ating natatanggap ay tama. Nagkakaroon po tayo ngayon ng tinatawag na information overload. Yun po yung sinasabi ni Neil Postman sa kanyang libro, Ourselves to Death, Public Discourse in the Age of Show Business. Binanggit niya po na tayo po yung nagkaroon na ngayon ng information overload. Halos lahat ng information pwede mo nang makita no? Paano gumawa ng pot? Click mo lang sa internet, meron ka ng information. We have information overload. Pati nga paano maglakad, meron ng information. Paano umupo, may information na. We have the information overload, no? Ang iba nga, paano mag-hit ng drugs, meron na siguro information yan. Paano gumawa.
Ay, nais ko lang po iparating sa inyo na hindi po lahat ng information ay nakakatulong sa atin. Hindi po lahat ng information ay nag-a-add ng value. Kaya po, maingat po ako sa bawat information na aking tinatanggap. Kaya po, ang challenge ko po sa inyo, kung meron mang tayong information na dapat tanggapin, walang pinakamagandang information po, kundi ang information na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, the words of life. God bless po.